Magsisimula ang unang episode sa kanilang bahay. Si Niji Makesok na gumagawa ng kape habang ang kanyang asawang si Niji Mitaki ay naghahanda ng kanilang pagkain para sa tanghalian. Mahilig kumuha ng litrato si Kaesok. Sinabihan ni Taki ang kanyang anak na mag-ready dahil pupunta sila sa farm mamaya. Sa bukid, nagsimula silang anihin ang kanilang mga pananim. Hiniling ni Taki kay Kaesok na bunutin ang mga damo at magdagdag ng mga pataba. Sabi ni Kaesok, "Mama, tingnan mo itong mga pulang bell pepper." Nilapitan siya ni Taki at pinatikman. Alam niyang hindi ito bell pepper. Kumuha ng isa si Kaesok at tinikman ito. Pagkatapos ay napagtanto na ito ay masyadong maanghang para maging bell pepper. Tumawa si Taki at sinabi sa kanya na hindi ito bell pepper. Ito ay habanero. Uminom agad ng tubig si Kaesok bago umuwi. Kinunan sila ng litrato habang hawak ang kanilang mga inaning pananim. Sa kanilang pag-uwi, si May ay napagod at nakatulog. Sinabi ni Taki sa kanyang asawa na mayroon siyang isang kakayahan upang pasayahin ang lahat sa paligid niya. At hanggat mayroon siya, wala silang dapat ipag-alala. Tanong ni Taki sa kanya, "Wala ka bang tiyak na layunin sa buhay?" Sinabi sa kanya ni Kaesok na susundan siya nito dahil siya ang pangunahing layunin niya sa buhay. Tinapik ni Taki ang kanyang noo at hiniling na bigyan siya ng buong body massage mamaya. Biglang may sumulpat na truck sa kurbada ng kalsada. Tumawid sa kanilang lane, na nagresulta sa pagbangga sa kanilang sasakyan. Lumipas ang 10 taon. Nagising si Kasyok mula sa alarm ng kanyang telepono. Bumaba siya para maghanda sa trabaho. Dala niya ang basura habang papalabas. Nasa kwarto niya si Mai naglalaro ng video game. Namatay si Taki 10 taon na ang nakakaraan. Simula noon, naging parang zombie na ang tatay. Nabubuhay ng walang kabuhay-buhay. Isang hapon, habang pauwi si Kasyok, naabutan siya ng isang batang babae sa hagdan. Pero tumigil ito at tumingin sa kanya, na parang kilala niya kung sino siya. Pero hindi lang siya pinansin ni Kasyok. Pag-uwi niya, bumaba si Mai at kinuha ang pagkain niya na binili ni Kaesok para sa kanila. At walang sabi-sabing bumalik siya sa kanyang kwarto. Nang kakain na si Kaesok ay tumunog ang doorbell. Pumunta siya sa pinto para tingnan. Pagtingin niya sa monitor, nakita niya ang isang elementary student. Nagtataka dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tinanong ang batang babae kung ano ang kailangan. Binuksan niya ang gate, at sinabi ng batang babae, "Nakauwi na ako." Agad siyang pumasok sa loob at sinabi ni Kaesok na hindi dito ang bahay mo. Sa kusina, sinabi ng batang babae sa kanya, "Hindi ako nagkakamali. Ito ang aking tahanan," at inamin na ang kanyang pangalan ay Niji Mitaki, ang kanyang asawa at ina ni Mai. Naguguluhan si Kaesok. Tinanong ng batang babae kung nasa itaas si Mai. Pagkatapos ay nagmamadaling pumasok sa kanyang silid. Hinawakan ng batang babae ang kanyang mukha at sinabing kamukha niya ito noong bata pa siya. Pagkatapos ang maliit na batang babae ay tuwang-tuwa na tumakbo pababa at tiningnan ang larawan niya nang mamatay siya at nagreklamo. "Bakit mo pinili ang pinakapangit na larawan ko?" Sinabi ng batang babae kay Kaesok na siya ang kanyang asawa, na namatay 10 taon na ang nakakaraan. Mukhang naguguluhan sina Kaesok at Mai sa nangyayari. Sinabi sa kanila ng maliit na batang babae na siya ay magiging 10 sa kanyang susunod na kaarawan. At nang siya ay namatay 10 taon na ang nakakaraan, tila noong siya ay namatay, siya ay muling isinilang sa katawan ng bata. Hindi maintindihan ng dalawa ang sinasabi niya. Sinabi ng batang babae na ang kanyang pangalan ay Niji Mitaki. Sinabi ni Mai sa kanyang ama na dapat niyang tawagan ang mga magulang ng bata. Tinanong ni Kasyok ang bata kung ano ang kanyang pangalan. At sumagot siya na ang pangalan niya ngayon ay Shurike America, 4th grader ng Socorro Elementary School. Iniisip niya kung ano ang kanilang kinakain mula nang wala siya. Sinabi ng batang babae kay Kasyok, kung takeout man ang lagi nilang kinakain, kailangan niyang ilagay ito sa isang plato. Natigilan si Kasyok at ang kanyang anak na babae. Napansin ng batang babae ang oras at napagtanto niyang kailangan na niyang umuwi, kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang school bag. Bago umuwi, sinabi ng batang babae kay Kasyok na akala ko may matandang lalaki sa bahay. Nagulat si Kasyok sa kung paano nagsasalita ang maliit na batang babae, at nagdadala ng mga gawi sa pagkain tulad ng kanyang asawa. Kinaumagahan, habang wala sa bahay sina Kaesok at Mai, bumalik ang batang babae sa kanilang bahay. Walang sumasagot at nalaman niyang hindi nakalock ang gate. Pagpasok kinuha ang ekstrang susi sa ilalim ng palayok ng bulaklak, at binuksan niya ang pinto. Pumunta siya sa storage closet at hinanap ang kanyang sekretong nakatagong pera. Kinuha niya ang photo album. Tinitingnan ng mga larawan ng kanyang anak na lumalaki. Taon-taon, puno ng alaala. Pagkatapos ng ika-10 kaarawan ng kanyang anak na babae, blanko ang photo album. Tila si Kaesok at ang kanyang anak na babae ay hindi na masaya mula nang siya ay namatay.
Hindi pa sila nakaka-get over. Kaagad na tinawagan ni Marika si Kesok. Sinabi sa kanya na siya ang kanyang asawa, at kailangan nila magkita sa kanilang karaniwang pinupuntahang lugar. Natarante si Kasyok, kaya hindi niya ito pinansin. Sumakay siya ng bus pa uwi, at nagbabalik tanaw ang mga alaala ng kanyang asawa. Maya-maya, nakita niya ang Marika na naghihintay sa kanilang karaniwang lugar. Tumakaway sa kanya. Pagkatapos nito, dinala siya nito sa supermarket at sinabi ng malakas na boses na siya ang kanyang asawa. Ang mga dumaraan ay kakaibang mga tingin sa kanila. Bumili sila ng cellphone para kay Marika, at nag-download siya ng app. Pagkatapos ay iniskan niya ang kanyang QR code. Mula noon, araw-araw nagpapadala si Marika ng good morning text at cheer up messages kay Kesok. Isang beses, nakita ni Marika sa isang coffee shop si Mai. Tinanong niya ang kanyang anak na babae, tulad ng isang may sapat na gulang, kung nakahanap na siya ng trabaho o mayroon ba siyang kasintahan. Nalaman niya na ang kanyang anak na babae ay lumabas ng mahabang panahon. Ipinagyayabang ni Marika na noong siya ay kaedad niya, siya ay isang mandaragit na babae. Natigilan ng anak na babae. Iniisip na paano nasasabi ng isang 10 taong gulang ang mga bagay na iyon. Kaya napagpasyahan niya na ang maliit na batang babae ay hindi isang psychopath. Sinabi ni Mike kay Marika na may mga bagay na dapat at hindi niya dapat gawin. At sinabi na wag na magpakitang muli at umalis na si Mai. Sa kabilang banda, sinabihan siya ng amo ni Kasyok na maaari na siyang umuwi. Pumasok siya sa isang kainan. Malungkot, biglang dumaan si Marika. Pinagalitan niya si Kasyok kung bakit siya umalis ng maaga sa kanyang trabaho. Malungkot ang pagtitig sa malungkot na mukha ni Kasyok. Hinawakan niya ang mukha nito at sinabi sa kanya na lagi siyang nakatingin sa ibaba. Wala siyang makikitang magandang bagay doon. Kinaumagahan, kumatok si Marika sa kanilang pintuan. Sinabi niya na patuloy siyang pupunta sa kanilang bahay kung kailan niya gusto. At binanggit niya na may mga bisita siyang darating. Nauwi ang dalawa sa paglilinis ng kanilang bakura na hindi nalilinis sa loob ng 10 taon. Ito ay malinis at maayos na ngayon sa ilalim ng pangangasiwa ni Marika. Tinutulungan niya si Kasyok maghanda ng pagkain para sa mga darating na bisita. Biglang nag-flashback sa isang iglap ang magagandang alaala. Nakita ni Mai ang eksena. Sa galit, sinugod niya si Marika. Sinabi sa kanya na ito ang kusina ng kanyang ina, at hindi siya dapat gumalaw ng anuman. Hindi siya makapaniwala na bumalik ang kanyang ina sa katawan ng bata. Dumating ang gabi, at ang kanilang mga kaibigan ay pumunta sa bahay ni Kesok upang dumalo sa taunang serbisyo ng alaala ng kanyang asawa. Nagpasalamat si Kesok sa kanyang mga kaibigan sa pagdalo sa memorial service ng kanyang asawa sa loob ng 1 dekada. Sinabi niya sa kanila na ibebenta niya ang kanyang bahay upang tapusin ang kanyang mga alaala at magsimula ng bagong buhay. Si Marika, na nagtatago sa di kalayuan, ay nagulat nang marinig ito. Nang umalis ang mga bisita, sinabi sa kanya ni Kesok na ang bahay ay binili ng kanyang asawa. Mga tile sa kusina. Ang porch lamp ay maingat na pinili niya. Iniwan niya ang lahat ng hindi nagalaw pagkatapos mamatay ang kanyang asawa. Mahilig sa kape ang kanyang asawa. Sinabi niya kay Marika na kapag tinuturuan siya ng kanyang asawa ng recipe, sinusulat niya ang recipe at gumawa din sila ng mga chart nito. Habang nagsasalita si Kesok mukhang tanga at natatawa. Nais niyang ihinto ni Marika ang pagpunta sa kanyang bahay. Pagkatapos ng lahat, ang 10 taon ay dapat na isang bagong simula. Matapos marinig ni Marika ang lahat ng ito, tahimik siyang umalis. Isang araw, nakatanggap si Kesok ng food delivery. Pagbukas niya, recipe yun ng asawa niya. Palagi niyang ginagawa ito para sa kanya. Kinuha niya ang lunchbox at tinikman ito. Instant hotdog at ang maanghang na lasa ay sariling recipe ng kanyang asawa. Naalala niya ang panahong pagtatrabaho ng overtime. Dinadalhan siya ng kanyang asawa ng merienda sa hating gabi para pasayahin. Pinangalanan niya ang recipe ng habanero meatball. Ang mag-asawa ang nagtanim mismo ng habanero. Napaiyak si Kasyok dahil sa pamilyar na amoy. Samantala nakatanggap din ng food delivery si May. Nang buksan niya ang kahon, isang birthday cake na may mga cookies na may numero mula 11 hanggang 20 taong gulang na may pagmamahal ng ina. Hindi na siya nagdiwang ng kaarawan simula nang mamatay ang kanyang ina. Mabilis na tumakbo si Kasyok at ang kanyang anak na babae sa paaralan. Napagtanto nila na ang bata ay talagang si Nijimataki. Ikinwento ni Marika sa kanila ang kanyang mga alaala kasama sila mula sa nakalipas na 10 taon ng paghihiwalay. Anong paraan upang pagsamahin ang isang pamilya? Sa bahay, nagutos si Marika sa paligid ng bahay. Tulad ng dati, parang bata si Kesok, hindi nasiyahan si Marika at sinabi sa kanya,
Ito ay isang himala. Naaalala ko ang aking nakaraang buhay. Ngunit kapag ako ay namatay, kailangan mong bumangon at magpatuloy. Hinawakan ni Marika ang kamay ng kanyang anak at sinabi ni Mai sa kanya, "Ikaw ay isang bata. Pero ikaw ang aking ina. Maligayang pagbabalik nanay." Isang hapon, hinatid ni Kesok si Marika gamit ang kanyang bisikleta sa kalsada. Hinarang sila ng isang pulis at sinabi sa kanila na hindi sila maaaring sumakay ng bisikleta na parang mag-asawa. Sinabi ni Kesok sa pulis na sila ay mag-asawa. Tinapik ni Marika ang kanyang noo, at agad silang umalis. Nagsimulang maghanap ng trabaho si Mai. Ang dalawa ay nagluluto ng sarili nilang pagkain mula ngayon at hindi na umaasa sa takeout. Isang araw, gumawa si Marika ng bento box para pasayahin si Kasyop. Dahilan para maghinala ang nanay ni Marika kung ano ang ginagawa ng kanyang anak. Gayunpaman nagkita ang dalawa sa kalsada. Binigay ni Marika ang bento box na ginawa niya para kay Kasyop. Nagtapos ang unang episode sa pag-propose ni Kezo sa isang elementary student. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring mag-follow lamang at pindutin ang like button. Kung gusto mo pa ng kasunod ng video na ito, i-share at mag-comment lamang.